Let's pray once again. Inukumit namin sa iyo, O aming Ama, ang gawain ng pangangaral ng iyong Ebanghelyo at pangangaral ng iyong salita. Maluwalhati ka po, O Diyos, sa oras na ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Let me invite you once again to turn your Bibles on the book of Matthew. The book of Matthew chapter 7, and we will just be reading a single verse for our sermon this morning. Babasahin ko po sa Tagalog and then I will read in English as well. Mateo, Kabanata 7, versikulo 6. Matthew chapter 7, verse 6 reads, "Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang mga banal na bagay at huwag kayong magtapon ng inyong mga perlas sa harap ng mga baboy. Baka yukaran nila ang mga ito ng kanilang mga paa at pagbalingan kayo at lapain." In English, "Do not give dogs what is holy, and do not throw your pearls before pigs, lest they trample them underfoot and turn to attack you." May God bless the reading of God's Word for us this morning. This is one of the hard sayings of our Lord Jesus Christ. Kamakailan lamang, September 3, nagkaroon ng Beijing Military Parade at somehow ay meron itong message to the world, portraying to the world to have this new order or new world order. And of course, this is a dangerous picture. Though sinasabi dito there is unity, but of course that is the irony, because new world order will always come with costs. Like what happened in World War II, merong New World Order ginawa ang Germany, but that led to the World War II. And this is the reality, mga kapatid, when it comes to deal with irony, and especially with the teachings of our Lord Jesus Christ sa isang pagtuturo niya sa kaharian ng Diyos na seemingly, na somehow ay nagtinuturuan tayong na tayo dapat ng mga mananampalataya ay nasa ilalim ng kanyang kaharian, hindi tayo maghusga. Wala dapat sa atin ang pagiging critical spirit. We learned that in our study last Sunday, the matters of relationship in the kingdom of God, na kung saan ay tinuturuan tayo na hindi dapat tayo maging critical, hypercritical, because that will hinder our Christian maturity when dealing with our relationship with one another. So we learn hypercritical spirit hinders Christian maturity. And yet we come to this passage, one of the hardest or hard sayings of our Lord Jesus Christ. And this is the issue or problem or somehow challenge of expositional preaching. Because hindi mo pwedeng kaligtaan ito kung ako'y papipiliin, at kahit sinong preacher papipiliin, hindi siya pipili sa Matthew 7 verse 6. Dahil ito ay isa sa mga hard sayings of our Lord Jesus Christ, and sometimes many people, they love to hear Christ as indiscriminate Christ, na kung saan ay walang pagpipili na Kristo. They love to hear about Christ na siya ay punong-puno ng pag-ibig sa mga makasalanan. But some would not even love to hear a discriminating somehow Christ, in a sense na babaguhin or may isang katuruan ng Panginoong Jesucristo dito na somehow salungat sa kanyang gustong ipaabot. But when we look at the verse chapter 7 verse 1 to 6, ay makikita dito ang issue ng judgment. I said last Sunday, verse 1 to 6 o verse 1 to 7, ito ay tumutukoy sa ating hindi dapat mapanghusgang puso
laban or tungo sa ating mga kapatid. And this time ay ang ating pagtamang paghusga or a proper discernment sa mga taong walang relasyon kay Kristo Jesus o sa mga taong sumisira sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. So this is now our relationship to people who do not only reject Christ or reject the gospel, but mocked and even attack the messenger. So yan po ang tinutukoy dito. So Jesus is teaching a balancing truth. We may not be judgmental sa tingin ng mga tao o sa ating mga kapatiran, but we need to be discerning when it comes to our relationship with the Word of God and the Gospel of Christ sa ating pagbabahagi ng Ebanghelyo ng Panginoon. So this is my message for us this morning. At ito'y akma sa atin, lalo na kung tayo ay aktibo sa paggagawa ng pagmimisyon o marahil ay nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos sa ating mga kaibigan, sa ating mga kaopisina, sa ating mga ginagawa, paglilingkod sa Diyos, sa ating tract distribution. This is very applicable. And this is my message for us this morning. The gospel must be esteemed with reverence and communicated with discernment. Dahil ito'y tumutukoy sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo with the word holy things, then the gospel must be esteemed with reverence and communicated with discernment. Ang Ebanghelyo ay dapat pahalagahan ng may paggalang at ipahayag ng may mabuting pasya. So that is my translation of discernment. You can translate discernment on your own. Ang Ebanghelyo ay dapat pahalagahan ng may paggalang at ipahayag ng may mabuting pasya. We can have these two attitudes based on our message, and we will look at that the scripture, supporting scripture in this, that the gospel, number one, must be esteemed with reverence. Sinasabi ng Panginoong Jesucristo, do not give dogs what is holy thing. Matthew chapter 7 verse 6. Do not give dogs what is holy thing. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang mga banal na bagay. Now, I believe this is a biblical imagery of the holy things pertaining to the gospel of Christ. But ang tinatawag dito ng Panginoong Jesucristo, probably referring for the Jews to understand, ay ito'y mga tinutukoy na mga bagay na ginagamit para sa templo ng Diyos. Exodus 29, Leviticus 22 pertains to the holy things na consecrated in the temple of God for the use of worshiping God. And yet the ultimate holy thing in the kingdom of God, in the kingdom of Christ, is the gospel, set apart by God, revealed through Christ our Lord, purchased by His blood. At itinutukoy ng Panginoong Jesucristo to treat it lightly or casually, no? Casual lamang ang ating pagtingin sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo is actually to dishonor the name of Christ, to dishonor Christ. Hebrews chapter 10 verse 29, gaano pa kayang higit ang parusa sa akala ninyo ang nararapat sa kanila na yumurak sa pangalan ng anak ng Diyos at lumapastangan sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanila at umalipustas sa espiritu ng biyaya. This is pertaining to those who have experienced the influence of the Holy Spirit in Hebrews 10. And yet, ganito ang judgment na kanilang matatanggap dahil sa kanilang paglapastangan, sa pagbaliwala o sa pagtalikod at inalipustya ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, lumapastangan sa dugo ng tipan na siyang nagpapabanal sa kanila. Ito ang mga taong apostates, tumalikod
hindi lamang sila tumalikod, kundi sila ang nagsasabing masama patungkol sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, gaano na lamang kahigit ang parusa na kanilang mararanasan. And this is the gospel of Christ. Kaya may pagtawag sa atin ng tamang pakikitungo, tamang attitude when it comes to handling the gospel of Christ. The gospel of Christ is not a common news, but a sacred and precious thing to God. Ang pearl na tinatawag dito, yung perlas, in the another translation from the word Margaret. So kung may Margaret dito, ang pangalan mo is precious pearl in the translation. At ito'y napakahalaga sa Diyos dahil hindi ito nanggaling sa tao, ito'y galing mismo sa Diyos. Mahal ang dinulot nito kay Kristo Jesus. The gospel was purchased at the price of the blood of Christ. Kaya sinabi ni Apostle Peter in 1 Peter 1 na dapat nating malaman na tinubos tayo mula sa ating mga kabulukan na pamumuhay, hindi sa mga bagay na nasisira, kagaya ng pilak, ginto, kundi sa mahalagang dugo ng Panginoong Hesukristo. Ikaw ay iniligtas hindi sa mga bagay na nasisira, kagaya ng ginto, kundi sa dugo na nabuhos ng Panginoon, dugo ng Panginoong Hesukristong nabuhos. Yan ang ating identity because of the gospel. Dahil sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, tayo ay nagkaroon ng mahiwaga at mahalagang perlas, ang Ebanghelyo ni Jesus. And so to treat it lightly is to cheapen the cross of Christ and the sacrifice of our Lord Jesus Christ. Ayaw nating gawin ito, mga kapatid. We may be insensitive today sa kaguluhan ng gobyerno. Marahil sasabihin, wala akong pakialam sa kanila. Kahit marami ng korupsyon ang nangyayari, nabubulgaran na, sasabihin mo man na wala akong pakialam sa mga bagay na yan, wala akong pakialam sa Cold War. Pero dapat mong sabihin na may pakialam ka sa Ebanghelyo. Sapagkat ikaw ay iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng tipan na ito. Ang Panginoong Hesukristo ang siyang nagligtas sa iyo. At yan ay Ebanghelyo. Yan ay yung mahalagang kayamanan. And you do not let this happen to you. Don't let the other people or the dogs upang apakan lamang ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. We treasure the gospel of our Lord Jesus Christ. Remember the parable of the merchant, who finds pearl in Matthew chapter 13, describing the kingdom of heaven as being like a merchant searching for fine pearls. At nakita niya ang isang immeasurable pearl, yung inestimable, you cannot estimate the value of this pearl. Ang ginawa niya ay he sells everything he owns just to buy the pearl. Yan ang halaga na meron tayo sa kaharian ng Diyos. Yan dapat ang ating disposisyon, mga kapatid, sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo na nasa atin ngayon. That is why we sang, "Great is the gospel of our Lord Jesus Christ, our glorious God, where mercy met the anger of God's wrath. A penalty was paid and pardon bought, and sinners lost at last to Him were brought." Ito ba'y realidad sa atin, mga mananampalataya kay Kristo Jesus? Realidad ba sa atin ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo? Can we say that there is this great gospel, and this great gospel is my gospel? I love this gospel. This is my treasure. This glorious gospel. Kaya ang hamon ko sa inyo at sa atin, the gospel must be guarded
with spiritual reverence. Bantayan natin ito na may pagpapahalaga at paggalang sa Ebanghelyo ng Diyos. Kumusta ang ating buhay? Ang ating pakikitungo sa ating personal na buhay? Paano ba natin tinitingnan ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo? Ito pa ba ay realidad sa ating buhay? Do you cherish the gospel through your obedience, through your prayer, through your holiness? O kaya sa ating pagsamba? Nakikita ba natin ang kahalagahan ng Ebanghelyo ng Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos? Sa ating pag-aawitan, do we sing with this anticipation na nakikita natin ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, that we say, "Let the praises of my heart be thine, O God, for Christ has died, that I may call him mine." Can we really say that in our hearts, with our all strength? And thank God and praise God for the gospel that we have in Christ Jesus. The reason why we're here, it is because of the gospel of Christ. The reason why we're enjoying the Word of God and listening to the Word of truth, it is because of the gospel of Christ. Marahil meron akong kinakausap ngayon na marahil sa inyong kaisipan, ano ba itong tinutukoy ni Pastor? Ano ba itong Ebanghelyo na sinasabi niya? Ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo ito, na siyang nagsakatawang tao at siya'y naging tao at dinala niya at pinasan niya ang lahat ng kasalanan ng kanyang mga ililigtas. At kasama ka dyan kung ikaw ay tunay na ililigtas ng Panginoon. Kaya lumapit ka sa Kanya, magsisi ka sa iyong mga kasalanan, kabataan, mga kaibigan, mga nanay o tatay, mga bisita. Ito'y paanyaya sa iyo. Do you treasure the gospel? Like the merchant, the merchant who looks for pearls. And minsan kung ikaw ay gumagawa ng ganyan, ikaw ay businessman, you really look for, ito'y tinatawag na parang mag-aangkat ka ng business mo. Maghahanap ka ng perlas. At ito'y nangyayari particularly sa India. Talagang looking for pearls, yung mga middleman. At kung meron silang makitang mga perlas na napakaganda, kaya nilang ibigay lahat ng kanilang ari-arian. And this is the picture of our sacrifice and surrender of our personal life for the sake of this gospel. Ito ba ang nagbabago o nagbago sa iyong buhay? When we do our Lord's Supper, yan dapat ma-impress sa ating mga puso, mga kapatid. Next week, we will do our Lord's Supper. But Lord's Supper is the best place for us to see once again the glorious gospel of our God. Nawa ito'y pagsikapan nating makamit ang ganitong attitude. At sa evangelism, hindi natin i-distort ang ebanghelyo just to gain approval from men. Sa ating pangangaral, hindi natin, bibigay yan sa mga dogs who are trying to attack us, trying to mock the gospel of Christ. No, meron tayong pag-iingat sa ebanghelyo. Ang tinutukoy ng Panginoong Hesukristo is discernment. And one of the heroes ng ating, most of us, sa aking pananampalataya is of course, yung pumanaw na si pastor na si John MacArthur last July. And yet he was actually widely known as a strong defender and a guardian of the gospel. At gusto natin ganyang disposisyon, mga kapatid, na ingatan natin ang ebanghelyo ng Panginoon without compromising and without any undiscerning attitude. So this will lead us to the second point.
Una, the gospel must be esteemed with reverence. Secondly, the gospel must be communicated with discernment. Do not throw your pearls before pigs, lest they trample them underfoot and turn to attack you. Yan ang sinutukoy ng Panginoong Hesukristo. Yung perlas na inisumusimbolo sa Ebanghelyo, sa kagandahan ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. And here, dogs and swine or pigs, lalo na sa culture ng mga Hudyo, ay hostile. At ito yung mga tao, representation of mga tao na hardened ang kanilang mga puso and hostile to the holy things. Yung dogs na tinutukoy dito, hindi to domestic dogs or yung ano natin, mga inaalagaang mga aso. Sa panahon nito ay mga brutal na mga aso ito, mga savage dogs in Israel's time. Yung mga scavengers ng mga lumang o minsan mga patay, mga madumi, mga attackers. Kung sinasabi natin dito sa ating panahon, parang yung baliw na mga aso. And Jesus is not saying a bad words here. Pero tinutukoy niya yung mga dogs na tinutukoy dito. Ito yung mga taong hindi sumusunod sa Ebanghelyo at mga taong nagagalit pa mismo dahil ikaw ay nagdadala ng Ebanghelyo ng Diyos. People who violently persecute the church for the gospel because of the gospel. Who consistently oppose the gospel ay tinatakot pa. Yan po ang tinutukoy dito. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, huwag mong ibigay ang Ebanghelyo sa mga taong iyon. Tinuturuan tayo na maging discerning sa ating pakikitungo, lalo na sa mga taong walang pakialam sa Ebanghelyo o walang pakialam sa iyo na makikinig. I remember when I visited one time a house, many times ako naka-experience na magsasabi, umalis ka at hindi ko pakikinggan ang iyong sasabihin. Though you approach him lovingly, pero yan yung mga taong tinatawag dito ng Panginoong mga aso, yung mga swine. Kung hindi ka aalis at ipipilit mo yung sarili, ikaw ay uusigin. Pigs are unclean animals. They do not value the pearl. Kung bibigay mo ang perlas sa kanila, itatrample underfoot lang to. At aatakihin ka pa. Pero siguro warthog siguro ito. Yung mga pigs nang-aatake. But ito yung mga unclean people, unholy people who just want to mock the gospel. No, nakikita natin to, mga celebrities sa social media, pagtatawanan ng Ebanghelyo. Mga liberal na mga tao na nagsasabi na si Kristo at si Mary Magdalene ay mag-asawa. They're distorting the gospel. They're changing the gospel. They mock the gospel. There is no appreciation of the gospel. Ay rampant ito sa panahon natin, mga kapatid. So evangelism requires boldness. Boldness. And yet, this also requires discernment. Merong mga tao o mga Kristiyano sa ngalan ng kanilang sigasig sa pananampalataya at sa pag-iibanghelyo, they're willing to go to places
mga places na kung saan ay punong-puno ng mga makasalanan at gusto nilang maging ilaw sa isang kadiliman. Meron ako mga nakausap dati, gusto nilang pumunta sa beer house o nightclub to share the gospel. Sa diskuhan, sa fiestahan. That's true. Pero bago ka mag-share, tagay ka muna. Something like that. Naging uso yan. And for the sake of their faith, no? They put that faithfulness and zealousness. But I think that's foolishness. Pagngangaral sa gitna ng kabisihan. Alam niyo yung Q-Mart Cubao? Minsan dumadaan ako dyan, bumibili ng gulay dati. Maraming nangangaral dyan. Sobrang daming tao, sobrang busy. Traffic na traffic. May nangangaral. At okay lang mangangaral sana, pero may donation box din. Niyuyukaran ng mga tao. Tinitingnan lamang with judgmental attitude ng mga tao. At yan ay hindi pagpapahalaga ng Ebanghelyo. If you are faithful and if you are esteeming the gospel of Christ, you don't want to do that. You want to preach, you want to teach, but dapat doon sa tamang lugar at tamang panahon. Persecution out of our boldness, according to Jesus Christ, is blessedness. But out of foolishness is understandable. People will mock you, will say negative things sa iyo, and you are proud. Persecute ako. Of course, mayroong time for street preaching. May lugar for street preaching. Like for example, in Israel today or Jerusalem, kailangan kasi hindi sila makapag-preach kahit saan doon. So meron lang mga times and lugar for them to preach in public. Or di kaya sa college or sa university na kung saan ay merong of course permit for you to preach. So sa tamang lugar at sa tamang proseso, of course we are to do this. In fact, hindi excuse ang ito upang maging unproductive tayo sa ating sowing of our seed. We must be bold when there is an opportunity for us to preach. And sa katotohanan mga kapatid, imperative to share the gospel. Kailangan tayo maging light and salt in this world. Kailangan natin na ibahagi ang salita ng Diyos. Dahil yan ang kaparaanan ng Panginoon sa kanyang pagliligtas. Yan ang kanyang kapangyarihan sa pagliligtas. And yet, ang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo dito ay maging discerning tayo sa ating pangangaral. I've experienced many times preaching on funeral, lalo na sa squatter areas doon sa Quezon City. One time, I think twice or thrice, preach ako usually sa mga squatter areas, ay pag may funeral, di ba? Minsan 1 month pa yan. Dagta na siguro sa yung pero 1 month pa just for kasi business, may abang pa, no? May bibigay ng pagsugal, bingo. So, inisip namin, kami ni Levi usually, kami partners sa ay opportunity na to. Habang nagpipreach, may ilan mga kapatid, totoo, na tinuturo kami na pagalit. And we're thinking, blessedness. What a pag-uusig ito. Then we invite them, and sometimes hindi naging productive ang Ebanghelyo. Yes, we can preach given with the opportunity,
but not too much to the point na wala na sa lugar ang ating pangangaral. Remember, we have example here in John 18 and then John 19. Kasama ng Panginoong Jesucristo si Governor Pilate, si Pilato. And then Pilate was asking Jesus, "Are you really the king of the Jews? What is the truth?" Somehow Pilate was convicted, and he was not hardened in a sense na meron siyang konsensya na gusto niyang matutunan, gusto niyang malaman. And Jesus replied to Pilate. He replied to Pilate. He shared something, precious things, holy things about himself. Na kanyang paghahari ay hindi dito. He replied about his kingdom. He replied about the truth. And i-compare mo yan kay Herod in Luke 23 when Jesus was about to be crucified. Dinala si Jesus doon kay Herodes. And itong si Herodes ay gusto lang niyang entertainment. He was so excited to ask Jesus and to see miracles. Gusto niya makakita ng milagro na gagawin ni Jesus. At tanong siya ng tanong kay Jesus. You know the story. But Jesus did not say anything. It was a total silence on the part of Jesus. Walang milagro, walang show, walang pangangaral, hanggang inis na lang si Herodes ay pinaalis na lang si Jesus. This is an example, mga kapatid. The gospel is not for mockery. It is not for mockery. We need to protect the gospel. When truth is persistently rejected, then God may give silence as judgment. Kagaya ng isang good farmer. Alam niyo yung good farmer, hindi yan basta-bastang naghahasik kahit saan. Yung parable of the sower. The parable of the sower, the farmer is not really good. Ang good farmer is naghahasik siya ng kanyang binhi sa maayos na panahon. With the right timing. At inaalagaan niya ang kanyang binhi dahil tinitipid siguro, inaayos para walang sayang. With the right season. They watch the seasons and weather. Hindi sa rocky ground, hindi sa daanan, kamagasik, hindi doon sa sobrang daming tubig, sa maayos na timplang lupa. Yan ang isang mabuting magsasaka. At tayo'y tinatawagan sa ganitong buhay, mga kapatid. Dapat tayo maging mabuting magsasaka. Mabuting magsasaka, naghahasik ng salita ng Diyos. Hindi lamang kahit saan lamang. We have experience sa ating gospel tracts. It's understandable that we can share. Pero wag nating isipin na ang ating mga binibigay ay parang wala lang yan. Every tract na ibibigay natin ay may value yan because may salita ng Diyos at may ebanghelyo na nakalaan at nakasabi doon. And when we give it to sinners, we give it with a heart of prayer that He would not mock the gospel. Merong mga ganyan, no? Pagkatapos, tatapon lang. Tanggap, tapon lang. Merong iba, respeto konti. Pero lampas sa bulsa yung tracks natin.
But that is reality. And we can share the gospel faithfully, but we need discernment. Jesus is not discouraging gospel proclamation, no. But rather He emphasizes wise planting, wise targeting. Maging discerning tayo sa ating pakikiusap sa iba. Spurgeon comments, no? Inisip natin si Spurgeon, talagang inisip preaching lang siya ng preaching eh. Pero sabi niya, zeal should always be tempered by prudence. Ang kasigasigan ay dapat na laging may kalakip na mabuting pagpapasya. Kung ating kasigasigan ay walang maayos na pagpapasya, ay hindi po yan productive. Balansehan natin ang ating hangarin, maging zealous tayo, ngunit zealous with prudence. Kagaya ng isang magsasaka. Yan po ang ating hamon, mga kapatid. We need to be discerning in our conversation. Do not argue endlessly with mockers. Pag may mga mockers of the gospel of Christ, just keep quiet. Give them the judgment. The judgment. According to Proverbs 23:9, do not speak to fools. Do not speak to fools. Mag-i-increase lang yung mockery. It's useless. It's useless. Sa ating ministry, binibigyan tayo ng panahon ng Panginoon. We need to have a good stewardship of our time and energy toward those receptive hearts. Kaya merong aspect ng wisdom. Magpipili din po tayo, mga kapatid. Remember, this is the commission of our Lord Jesus Christ to His disciples in Matthew 10 verse 14. Mag-partner sila sa kanilang pangangaral ng Ebanghelyo. And then Jesus said, if anyone will not welcome you or listen to your words, shake off the dust from your feet when you leave that house or that town. Bring judgment, and the judgment would be silence. God will bring judgment to that person and that town. So discerning, and the best place, mga kapatid, for us to really preach the gospel is when people are in suffering. No? Sometimes sa ating silence, ito yung magbibigay sa atin ng mas malaking impact, lalo na sa mabuting pamumuhay natin. Remember in 1 Peter chapter 3, verse 15, ito yung, hindi ito apologetics text, na maging prepared ka palagi to answer some theological arguments. No. Ang issue at context dito is suffering. And Peter is saying, you know what? All of you are suffering, and some of you are suffering. Be prepared for those suffering people who will ask for your hope. The hope that you have. So be prepared. May mga tao, kagaya ng sa hospital. It's okay to visit hospital. May mga tao na naghahanap ng pag-asa. Dahil sa kanilang kaisipan, sa kanilang buhay, wala na silang pag-asang mabuhay. And then there you are. By your testimony, by your life, you are taking care of that patient. You're loving that patient, and they will ask you why. What is your hope? Alam niyo mga kapatid, maraming naliligtas sa ospital dahil sa isang pasyenteng mananampalataya. Because sa isang pasyenteng mananampalataya is somehow rejoicing despite his suffering or her suffering. And then people around him, especially sa ward, no? Hindi yung private. Yung private sa isang room, ikaw lang, walang makakita sa iyo. Pero doon sa ward, makikita yung mga tao, magkakausap-usap kayo,
ang makikita nila, what is your hope? Why are you like that? And then you are prepared now to share the gospel. You will bring the pearls to these precious souls. And they will listen. Most likely, they will listen. And it's effective, mga kapatid. Alam niyo, yan po ay ginawa ni Adoniram Judson. When in 1813, he arrived to Burma. And he was the one who established the first American Baptist mission in Burma. Si Judson ay nagtsatsaga munang ipamuhay niya ang kanyang sarili for 6 years, waiting for the right opportunity to preach the gospel. He stayed there. He wrote. He learned Burmese language. He translated the scripture kasi maraming opposition sa Christianity, the government, the Buddhist opposition. And yet he waited faithfully until after 6 years, merong na-convert. And then boom, the word of Christianity was spreading rapidly. And he says, in spite of sorrow, loss, and pain, our course be onward still. We sow on Burma's barren plain, we reap on Zion's hill. In spite of sorrow and pain and hardship na kanyang naranasan, our onward still, patuloy pa rin sa pagsisipag, patuloy pa rin sa pamumuhay na may katapatan, at patuloy sa paghahasik in this barren plain, and then the reaping will be on Zion's hill. Zion's hill is rewards in heaven. Yan ang ating tatanggapin, mga kapatid, kung tayo ay nagtsatsaga sa ating pangangaral, and yet we need to be discerning. We have to have discernment. Ito'y hamon ko para sa atin na walang zeal. Wala nang kasigasigan sa pangangaral. Ito'y tumutukoy ang Panginoong Jesucristo dito sa mga tao marahil. Kayong mga Kristiyano, you have the tendency to just go around and share the holy things to many people, dogs and swine. But this is my challenge to you, na nangihina, nanlalamig sa iyong kasigasigan sa pangangaral, pagbabahagi, and I'm challenging myself. Ginawa tayong katiwala ng Diyos sa mundong ito sa isang pinakahigit na mahalagang bagay. Yan ay ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Na sa pamamagitan ng mga bagay na ito, mahalaga sa atin ang dugo ng Panginoong Hesus. Dugong walang dungis. Yan po ang ating daladala. Hayaan mo na maging precious ito sa iyo muli. At manalangin ka sa Panginoon, kapatid, na ang Ebanghelyo ay tunay na banal sa iyong buhay at tunay na mahalaga. The gospel is both holy and precious. It is our sacred jewel, entrusted to the church, entrusted to pastors, entrusted to teachers, entrusted to you, witnessers. Therefore, we must revere it as our greatest treasure in this world. And we must share it wisely, with discernment and wisdom. Hindi yung pagbibigay thoughtlessly. Walang kahit ano lang. But there must be a proper way of sharing the gospel. And the best way to hear the gospel, mga kapatid, is behind this pulpit. Kaibigan, tanggapin mo ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Mga kabataan,
tumalikod kayo sa inyong mga kasalanan na tanggapin ninyo ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. And I think this is true to all of us. Accept the gospel as your treasure, greatest treasure in this world. Like the merchant, isang magsasaka, isang naghahanap ng perlas. Hayaan mo, naging tunay na halaga ito sa iyo. Buong buhay mong hawakin at buong buhay mong pahalagahan. May God bless the sermon today. In Jesus' name, let us pray. Our great and eternal Father, we thank you po for your word, for your gospel. Salamat, Panginoon, sa pagtuturo ng may karunungan at kaalaman. At higit sa lahat, salamat dahil nakita namin ang kahalagahan ng Ebanghelyo muli. We must revere your word and your gospel. And help us be discerning in our sharing, evangelizing to others. At bigay mo sa amin ang oportunidad, Panginoon, ang tamang oportunidad na may bahagi namin ng iyong Ebanghelyo na may katapatan at pagsunod sa iyo. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.